We all know that the church is the people and not the building. Even though we don't see each other face to face, still the great connection that we have is our connection to God and having more people connect to God. Though we experienced a lot of tests this year, but God's faithfulness to the church remains the same. The church stood because God has empowered us and strengthened us. Many of us has experienced problems like never before, so that our call will become more louder to bring and reconnect people back to God. With the help of technology, the vision has reached more people and still in the process of reaching more. As we continue to do the vision virtually, many new believers and people who have been lost were reached, and as we help them to start their new life, we encourage them to be part of a cell group so that they can continue to grow deeper with their relationship to God. And as we help them to fulfill God's great purpose in their lives, we have the guidance of our senior pastor, Bishop Carlito Bulaklak. Ba't ka maraming tanong? At tinanong mo pa yung kapangyarihan ng Diyos. Nagbago yung pagkakilala mo eh. O hindi mo siya kilala na ganoon. Pero kung kilala natin ang Diyos, He is a creator God and He is all-sufficient God, wala kayo tatanong. Sa atin, papasalamat ka na. Pag magbago ang pagkakilala sa una, kahit umabot pa ng isang taon na, learn to appreciate God and to love Him. And his wife, Pastora Maria Fe Bulaklak. We have to win souls and make disciples. Baka naman wala nang nagwi-win kasi may social distancing. Diba? God has given us this digital platform. We can still win souls and we can still make disciples. Doing the vision is God's standard. This must be our way of life. Amen? Together with the Bacoor resident pastor, Pastor June Paler. Huwag kang lumabas sa presensya ng Diyos dahil pag lalabas ka sa presensya ng Panginoon, sigurado wasak buhay mo. Pero pag mananatili ka sa Kanya, sagot ka niya. At ito yung kagandahan. Ang sabi ng Lord, if you will remain in me, or if you will abide in me, you will bear much fruit. Amen po ba? Not just only fruit, but much fruit. And Pastora Mavic Paler. Kasi si Lord natutuwa siya sa mga taong ina-appreciate kahit maliliit lang na bagay. Amen? Okay, lagi nating tatandaan. We can appreciate more big things. We can more appreciate big things if we come from small things. Amen? Kapag pinagdaanan mo yung mga maliliit, mas ma-appreciate mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Through them and with the help of all JJSFI leaders, the vision of bringing people back to God become even bigger. Reaching more people who have been lost is the church's main priority. Though we've started in small, we'll never stop believing that God will certainly fulfill what He has promised in Isaiah 66:22. This is JJSFI, your church and your family. Yes! Matutupad na rin sa wakas yung matagal ko nang pinagpe-pray. Buti na lang, hindi ako gumibab. Kalain mo yun, hindi ko talaga yun inaasahan. Sabi nga, expect the unexpected. Ang dami pa talagang surprises na gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na this year. Hindi ba nakaka-excite yun? Gusto mo ba na maranasan yung excitement na nararanasan ko ngayon? Kung oo, joy and be blessed tonight. Huwag kang bibitiwa. Alam ko at sigurado ko ma-excite ka rin. Dito lang yan sa Extreme Generation Online! Magandang gabi po sa ating lahat na nanonood sa kanilang tahanan ngayon.
Sa bawat kabataang nakikinig sa inyong tahanan, magandang gabi. Ito ay buwan ng Enero, 3 linggo. Hindi ako nagkakamali. Isang magandang ika-4 na linggo. Yan, ika-4 na linggo ng Enero. Maraming bagay tayong pinagdaanan nitong nagdaang taon, but praise God dahil nandito tayo, no? So before we start, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga napagdaanan natin, sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. Hallelujah. God, maraming salamat po. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay namin. Salamat dahil hindi ka nagkulang ni minsan sa buhay namin. Yes, you are great, O God. Walang hihigit at walang papantay sa pangalan mo. Dakilang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, itinataas ka namin, O God. Sa mga oras na ito, patuloy na ikaw ang siyang maging sentro ng aming papurit pagsamba. Patuloy ka naming niluluwalhati at itinataas sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Yes, God. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Come on. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Woo! And if the God is for us, then who could ever stop us? And if the God is with us, then what can stand against? And if the God is for us, then who could ever stop us? And if the God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. And our God is greater, our God is stronger. God, you are
stop us? And if the God is with us, then what can stand against? And if the God is for us, then who could ever stop us? And if the God is with us, then what can stand against? What can stand against? Yes, God, hallelujah, hallelujah. Nothing can stand against you, Lord. Hallelujah. Father of kindness, you have heard out of grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will. Faithful you are, all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen.
promises, my confidence is your faithfulness, and I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Who I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness, and I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful is you are faithful, Lord. Oh, faithful forever you will be. Faithful, yes you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Yes, God. All your promises are yes and amen. Yes, you're faithful, Lord. Your promises is yes and amen. Woo! Oh, you're faithful, God. Woo! Yes, our God is faithful. And He is faithful all the time. Sa lahat ng promise niya sa atin, He is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Once again, let us sing this song with all our hearts. Come on. Faithful. Yes, you are, Lord. Faithful forever you will be. Faithful. Yes, God. You are. All your promises. Yes. Woo. Yes and amen. All your promises are yes and amen. Woo! Yes! Yes, God! Hallelujah! How we give you praise, oh Jesus! Lord! Woo! This is our confidence, oh God! Our confidence is your faithfulness, oh Lord! Hallelujah! Woo! Yes, God. All your promises, Lord, are yes and amen. Hallelujah. God, we thank you so much, God. Because all throughout the years, hindi mo kami pinabayaan. Sa pangangailangan namin, Panginoon, lagi mong tinutugunan, O God. Bagamat napakahirap na nagdaang taon, Lord, here we are. Nandito pa rin kami dahil sa biyaya at pagpapala na dahil sa iyo, Panginoon. God, wala kaming buong bibig, kundi pasasalamat, O Lord. Dahil hindi mo kami pinabayaan. Totoo ang mga pangako mo sa iyong salita, O God. Your promises is always yes and amen. And we're so excited this year 2021, oh God, because we know that meron kang plano para sa bawat isa sa amin, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, Jesus, our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah.
sure to say, Amen! Welcome to Extreme Generation Announcement. We hope that you will be blessed tonight. Malaki man ang kaibahan ng ating panahon ngayon kaysa noon. But here's the good news. There are still many ways you can get connected to our church. Come and bear with us. Here are our online worship services. Sunday Cell Celebration, 9 a.m. through JGSFI Bacoor Facebook page. We also have midweek service every Wednesday at 7 p.m. through JGSFI Bacoor Facebook page. And for our youth service, join us here at Extreme Generation Online every Saturday, 7 p.m. Also, you can join us for our evening prayer. Monday through Fridays, it starts at 10 p.m. through Zoom meetings. For the giving of tithes and offering, you may send it online through the following bank accounts. Again, this is Extreme Generation Online. Dito, may bago kang tahanan at feel at home ka. And we want to be a place where you can depend on for receiving inspiration, encouragement, and support. And before we proceed with our speaker for tonight, here's a few reminders for everyone listening. Good evening, everyone! Ako nga pala si Ate Ivy Marcel Varias, Primary Leader from JGSFI Bacoor. So, Happy New Year! Gusto ko nang batiin ng bawat isa ng Happy New Year. So, kung last week, tinuro po sa atin ang It is Done, wag mo nang balikan. So, wag mo nang balikan yung mga nakaraan mong pangit. Wag mo nang balikan ang masasakit na nakaraan, na kung saan dapat nga nating maunawaan, maintindihan na God is preparing something new in our lives. And this night, atin namang pag-aralan is yung God's promises, panghawakan mo. So, panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. So, before we start, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo ay manalangin. Aming Diyos Ama, pinupuri ka namin at tinadakila. Panginoon, sa mga oras pong ito, inaanyayahan ka namin. Binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O God, na kung saan ito ay pagharian mo, ito ay pangunahan mo, O Diyos. Lord, sa mga salitang aming maririnig, ngayong gabi, baguhin mo po ang aming isipan, ang aming puso na naaayon sa iyong nais, Panginoon. Malaya ka pong kumilos sa mga oras na ito, O God. Lord, maraming salamat po. We bring back all to you, all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. So, gusto ko lang itanong sa inyo, naranasan nyo bang panghawakan yung pangako or salita ng tao sa life nyo? Siguro, lahat naman tayo, di ba, naranasan yun. Like, example, ng mga bata pa lang tayo, sabi ng nanay natin or tatay natin na, anak, magbait ka. Pag uwi ko, meron akong pasalubong sa'yo. So, ikaw, bilang bata ka, nagbait ka?
Okay? Inintay mo yung pag-uwi ng nanay or tatay mo para matanggap yung pasalubong, yung sinabi nila na ibibigay sa'yo pag uwi nila. Okay? Kasi nga, nagbait ka. Or di kaya, meron kang kaibigan, best friend na sinasabi sa'yo na, best, pag kailangan mo ng tulong, ng kausap, andito lang ako. Then, dumating ka sa moment na nalulungkot ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka. So, message mo yung best friend mong yun. Sabi mo, best, I need help, I need you, gusto ko ng kausap, pwede ka ba? Then, sinabi ng best friend mo, ay, sorry best, busy ako, pwede pang next time na lang, pwede pang susunod na lang. So, pinahawakan mo yung word niya, pangako niya, pero hindi nangyari, hindi natupad yung sinabi niya. Or, meron kang naging karelasyon, maybe your ex-girlfriend, ex-boyfriend, sabi niya, ikaw lang yung lalaking mamahalin ko, ikaw lang yung babaeng mamahalin ko, na kung saan pinanghawakan mo yon, pero dumating yung moment na nakipaghiwalay siya, iniwan ka niya sa ere. Okay? Naranasan mo ba yung mga ganong moments in your life na pinanghawakan mo ng sobra yung salita o pangako ng isang tao sa buhay mo, na kung saan dahil hindi nila natupad yung mga salitang yon, sobra kang nasaktan, sobra kang na-down, sobra kang nadala. Yung tiwala mo sa kanila, unti-unting nawala, unti-unting, nawala. So, ngayong gabi pag-aaralin natin na, yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na dapat nating laging panghawakan. Amen ba? Sabi sa Isaiah 48, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, saan ba galing yung mga pangako ni Lord? Saan ba natin makikita yung mga pangako ni Lord? Siyempre, sa salita niya. Okay, kung ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman, so lagi tayong makakaasa sa mga pangako ng Diyos. Kung kanina, na banggit ko yung mga tao na inasahan natin na nangako sa atin, may sinabi sa atin, pero hindi nila natupad. Kasi, aminin natin na ang tao ay limitado lang. Pero, ang Diyos, lahat ng bagay kaya niyang gawin, walang bagay na limitado sa Kanya. Lahat ng bagay ay kaya niyang pangyarihin, basta kalooban niya. Okay? So, pag-aralan muna natin bakit nga ba natin dapat panghawakan yung salita ng Diyos, bakit nga ba natin dapat panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Una, ang Diyos ay hindi sinungaling. Sabi sa mga Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So, sinabi dito na ang Diyos, hindi siya gaya ng tao na kapag nagsita, kapag nangako, pwedeng hindi niya gawin. Tandaan natin to, kapatid, na kapag ang Diyos meron siyang sinabi, sure yun na gagawin niya. Hindi yun babalik sa kanya ng walang kaganapan. Okay, number 2, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sabi sa mga Awit 31:5, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. So, sasabi dito na sa Diyos, lagi tayong magtiwala kasi sa Diyos, lagi tayong makakaasa. Hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo papaasahin sa wala. Okay? Kapag nagtiwala tayo sa Lord, hindi tayo bibigo. At sabi sa Joshua 23:14, nilalaman ninyo ng buong puso ninyo at kaluluwa na tinupad ng Panginoon ang inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. So, dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan natin, kapag siya ay nangako, sure yun. Okay, wala siyang pangako sa ating buhay na hindi niya ginanap.
Sabi sa awit na 119 verse 65, tinupad mo, Panginoon, ang pangakong binitawan, kay buti ng ginawa mo sa likod mong minamahal. So, tayo ay magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Number 3, ang Diyos ay tapat. Sabi sa Deuteronomy 32:4, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos tapat at makatwiran. So, bakit nga ba tayo dapat magtiwala sa Diyos? Una, bakit nga ba tayo dapat magtiwala sa mga pangako niya, sa mga salita niya? Una, ang Diyos ay hindi sinungaling. Pangalawa, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Pangatlo, ang Diyos ay tapat. Amen? Kung nagtatanong ka, ate, kaya bang gawin ni Lord? Kaya bang ganapin ni Lord sa akin lahat ng pangako niya? Ang dami kaya pangako ni Lord na kulang, na hindi mo talaga siya mabibilang sa dami. Okay? Sabi sa 2 Corinto 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakakapagbigay ng kapirehan sa Kanya. So, gaano man kadami yung pangako ng Diyos sa'yo, i-claim mo lang. Okay, kunin mo lang, hingin mo lang sa Lord. Kasi lahat ng yan, gaganapin niya sa buhay mo. Sabi naman sa 2 Corinto 1:20, ibang version, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo, dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng amen, para sa kalulatian ng Diyos. At sabi naman sa awit 119-140, ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Paano ba pag sinabing walang mintis? Ito'y tiyak na mangyayari, walang ipagliliban, walang hindi matutupad. So, yung pangako ng Diyos sa atin, sure to, okay? Sure na mangyayari to, sure na gaganapin to ni Lord. So, kung ikaw, meron kang tanong na, ate, ang dami na pong pangako sa akin ni Lord. Ate, kailan ba ibibigay yan ni Lord? Ate, ang tagal-tagal ko na sa Lord. Bakit wala pa rin? Bakit hindi pa rin nangyayari sa buhay ko? Bakit, alam mo yun, nagsiserve naman ako sa Kanya. Bakit yung ibang tao, meron na, nangyayari na, nare-receive na nila yung desires ng heart nila. Bakit ako hindi pa? Okay, natanong mo na ba ang Lord na, Lord, bakit sila may ganito? Bakit ako naglilingkod naman ako sa'yo? Bakit wala pa? Ba't hindi pa nangyayari sa akin yung sinasabi mo, yung pangako mo? Okay. Ito yung sagot dyan ni Lord. Kung ikaw yung anak niya na ganito, nagtatanong sa Kanya ng gantong bagay, ito po yung sinasabi ng word ni Lord. Sabi sa 2 Pedro 3:9-13, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na ikaw ay mapahamak, or hindi nais ng Diyos na may mapahamak. So maybe you're asking na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, Lord, nasa ministry naman ako, bakit wala pa? Bakit hindi ko makuha yung pangako mo sa akin years ago? Okay? Maybe, hindi ka pa ready na tanggapin yung mga pangako na binitawan ni Lord sa iyo. Yung tipong gustong-gusto mo na, yung tipong iniisip mo na, Lord, ito na yung time, bakit wala pa? Pero maybe you are just convincing yourself na ready ka na. Pero ang totoo, hindi ka pa ready. You know what? Ang Diyos, lagi siyang handa na ibuho sa iyo yung pagpapala. Lagi ang Diyos handa na ibigay sa iyo, ganapin yung mga pangako niya. Pero may problema. Okay? At ang problema, wala po yan sa Lord. Ang problema, marahil nasa atin. At totoong nasa atin. Gusto mo ng maraming pera? Okay? Pero ikaw, hindi mo na ready yung paglalagyan ng pera mo. So si Lord, gusto mo na,
si Lord, hindi niya pa mabuhos. Kasi, anak, kapag binuhos ko tong pagpapalang to, saan mo ilalagay? 'Di ba? Hindi ka pa ready. So, kapag may pangako sa'yo ang Lord, i-ready mo yung bagay na pagbubuhusan niya ng blessings na pinangako niya. Nauunawaan ba natin? Or di kaya, gustong-gusto na ibuhos sa'yo ni Lord yung pangako niya, pero ikaw meron ka pang ginagawa. Okay? Hindi ka pa sumusunod sa gusto niya. Meron ka pang bagay na pinangahawak ka na ayaw mong bitawan. Na iniisip mo na, Lord, ito yung best para sa akin. Lord, okay naman siya. Lord, wala namang pangit sa kanya. Siguro ito na, Lord. So, maybe you are in the moment na kinukonvince mo ang Lord na itong bagay na to, itong sitwasyon na to, hindi naman siya nakakasama sa iyo. Pero, di ba nga, sabi sa word ni Lord na merong daang matuwid sa paningin ng tao, pero sa dulo nito ay kamatayan. So, let us be very careful, let us be very sensitive sa word ni Lord, sa pangako niya na kung saan, kung hindi pa man nangyayari yung sinasabi niya, ask the Lord, Lord, ano pa ba yung dapat kong alisin sa buhay ko, sa puso ko, sa isip ko, Lord? Ano pa ba yung mga dapat kong baguhin sa character ko para maibuhos mo, Lord, yung pangako mong papapala sa akin para, Lord, malaya mong ganapin yung mga pangako mo sa akin. Siguro have moment to talk with God na alamin mo, ano nga ba yung mga bagay na yun na hadlang para ibuhos ni Lord, ganapin ni Lord yung mga pangako niya para sa'yo. Amen? So, tandaan natin na ang Diyos, lagi siyang handa na ganapin yung pangako sa atin. Tayo lang yung hindi pwedeng tanggapin yun. Amen ba? So, sabi sa awit 119:38a, tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. So, ang Diyos lagi siyang handa talaga na tuparin yung mga pangako niya. So, ano nga ba yung mga hakbang? Punta naman tayo sa mga hakbang na dapat nating gawin habang pinanghahawakan yung word ni Lord. So, meron kang mga pangako na pinanghahawakan ni Lord. So, ano ba yung dapat nating gawin? So, habang pinanghahawakan yon. Sabi sa Roma 4:19-21, ito yung story ni David na sabi dito, mag-iisang daang taong gulang na siya noon, alam niyang matanda na siya, at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, hindi siya nag-alilangan sa mga pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos, lubos siyang umasa na tutuparin ang kanyang pangako. So, ito yung moment na pinanghahawakan ng lubos ni Abraham yung pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak na kung saan darami ang kanyang lahi. Okay? So, ano ba yung sa atin, katulad ng ginawa ni Abraham, ano ba yung ginawa niya na dapat natin gawin habang hinihintay? Okay, naganapin ng Diyos yung mga pangako niya sa atin. Unang-una, magpakatatag tayo. Okay? Kapatid, magpakatatag tayo. Sabi sa nga sa 1949, ang pangako sa lingkod mo'y sana'y gunatiin, pag-asa ang dulot ng pangako mo sa akin. So, napakahalaga kapatid na habang hinihintay natin yung pangako ng Diyos na mangyari sa atin, tayo ay nanatiling matatag. Okay? Katulad ni Abraham, di ba, na ilang taon niyang inintay bago siya magkaroon ng anak. Pero habang nag-iintay siya, lalo niyang pinatatag yung pananampalataya niya sa Diyos. Lalo niyang pinanghawakan yung pangako sa kanya ng Diyos na sa kanya magmumula yung lahi ng buong bansa. Amen? Sabi nga sa 2 Corinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. So,
ano man yung pangako na binitawan sa atin ng Lord, panghawakan natin, maaaring may mga pagkakataon na, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Bakit ito yung pangako mo? Pero bakit parang kabaligtaran yung nangyayari sa life ko? Bakit ganun, Lord? Sa mga moments na yon, kapatid, magpakatatag tayo at lagi nating aalahan na hindi tayo dapat mamuhay sa mga bagay na nakikita natin, kundi dapat tayo mamuhay sa pananampalataya. Okay, kung ano yung sabi ng Diyos sa atin, yun yung ipamumuhay natin, yun yung panghawakan natin. Amen ba? Number 2, huwag mag-alinlangan. So, habang iniintay natin yung pangako ng Diyos, huwag tayong mag-alinlangan dahil ang nangako sa atin ay tapat, hindi sinungaling, at mapagkakatiwalaan. Diba? Ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sabi nga sa Roma 4:20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Ito nga yung moments na iniintay ni Abraham, yung anak niya, yung pangako ng Diyos, diba? Nasa halip na mag-alinlangan siya, Lord, ilang taon na, wala pa. Okay? Hindi siya nag-doubt. Hindi siya nag-alinlangan sa Lord. Hindi siya nag-question sa Lord. Sa halip, lalong tumibay, lalo niyang pinatibay yung relasyon niya sa Diyos, lalo siyang naglingkod sa Diyos. So, ganun din tayo dapat, kapatid, na abang iniintay yun, huwag kang mag-alinlangan. Lagi mo lang pangawakan, lagi mo lang i-declare yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kasi, once na dineclare mo yun ng paulit-ulit, once na kineclaim mo yun ng paulit-ulit, hindi yan babalik sa Lord ng walang kaganapan. Okay, magugulat ka na lang na, wow, ito na yung pangako ni Lord sa akin na ginaganap niya unti-unti. Ito na yung pangako sa akin ni Lord na sinabi niya sa akin years ago. Diba? Grabe. So, number 3, habang inintay natin yung pangako ni Lord, alalahanin natin lagi na tapat yung nangako sa atin. Sabi nga sa Roma 4:21, lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So, lagi nating iisipin nga na ang Diyos ay tapat at lagi niyang gaganapin ang kanyang pangako sa atin. And this year, 2021, panghawakan natin itong pangako ni Lord sa atin from Jeremiah 32:40-42. Sabi dito, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi sila tumalikod pa sa akin. Ikagagalak ko ang gawan silang kabutihan, ipinapangako kong patatagin ko sila sa lupain ito. Gagawin ko ito na ang buong puso at kaluluwa. Sabi ni Yahweh, kung paano pinigilan ko ng kapahamakan ng bayang ito, gayon ko din ipagkakaloob ang kasaganaang ipinangako ko. Okay, so sabi dito, merong pangako sa atin ng Lord, ang Diyos nakikipagtipan sa atin. Okay, na pagpapalaan niya tayo sa habang panahon. Okay? At gusto ni Lord na habang pinagpapala niya tayo, habang gumagawa ang Lord sa atin ng mabuti, tayo ay sumusunod sa Kanya. Okay? At ayaw din ng Diyos na tayo na mga anak niya ay tatalikod sa Kanya. Sabi niya, kagalakan ni Lord na tayo ay makaranas ng Kanyang kabutihan. Kagalakan ni Lord na maranasan natin na ginaganap niya yung mga pangako sa atin. Okay? Sabi nga, kung gaano niya pinadalhan ng kapahamakan, kung gaano man karami yung pagsubok natin, ganoon din kadami yung pagpapala na ibubuhos niya sa atin, di ba? So, kung ikaw nasa moment ka ng pagsubok, ng problema, magkaroon ka ng kagalakan sa puso mo na, Lord, kung itong problema to, niladaanan ko na matindi, panghahawakan ko yung sinabi mo na kung gaano karami yung pinagdaanan ko, kung gaano karami yung pagsubok ko, Lord, ganun din yung pagpapalang ibubuhos mo sa akin. So, panghawakan na rin itong pangakong to na pagpapalain tayo ng Lord at patuloy nating mararanasan yung kabutihan niya, yung kadakilaan niya, yung pag-ibig niya sa buhay natin. This year, 2021, panghawakan natin tong verse na to. From Jeremiah 32:40-42.
Amen? So, ano ba yung dapat nating tandaan? Huwag na kung kani-kaninong salita ang ating panghawakan. Huwag na kung kani-kaninong salita ang iyong panghawakan. Dahil maaaring paulit-ulit ka lang masasaktan. Salita ng Diyos ang iyong paniwalaan, panghawakan dahil makakasigurado kang ito'y may kaganapan. Amen ba? So, ulitin ko. Huwag na kung kani-kaninong salita ang iyong panghawakan dahil maaari lang na paulit-ulit kang masasaktan. Salita ng Diyos ang iyong paniwalaan at panghawakan dahil makakasiguro ka na ito ay may kaganapan. Amen ba? So, kung kanina, may mga taong nangako sa iyo, higit mong panghawakan na yung pangako ng Diyos sa iyo. Amen? So, meron tayo dito ng pagsabuhay or application. Sabi dito, Isaiah 119:14b, ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. So, kapatid, huwag na kung kani-kanino yung panghawakan natin. Panghawakan natin simula ngayon yung pangako ng Diyos. Kasi, ang pangako ng Diyos ay lagi natin maaasahan. Ang pangako ng Diyos ay laging may katuparan. Amen? Conclusion, ating panghawakan ang pangako ang hindi napapako, na kung saan si Kristo na ang siyang napako sa katuparan ng Diyos amang nangako. Amen? So, wag na nating baliwalain yung pangako ng Diyos dahil ang bawat pangako ng Diyos meron ng Kristo na napako para maganap ang pangako ng ating Diyos Ama. Amen ba? So, I pray na mayroon po tayo natutunan this night, na-remind po tayo sa kahalagahan ng salita at mga pangako ng Diyos sa ating buhay. So, kung meron ka nakakalimutan sa pangako ni Lord, alalahanin natin. And kung maaari, guys, kung ano yung pangako ni Lord sa atin simula 2021, ilisa natin. Okay, ilisa natin yung mga pangako ni Lord kasi ito yung panghahawakan natin lagi na kapag meron tayong pinagdadaanan, na pagsubok, na test, alam mo yun, ito yung lagi mong i-declare, ito yung lagi mong i-claim, ito yung lagi mong sasabihin sa Lord. Amen ba? So, I pray na open yung heart natin, open yung mind natin, na kung saan salita ng Diyos, diba? Yung panghawakan mo, yung pangako na ng Diyos yung panghawakan natin. Amen ba? So, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. And ngayon, let us pray. Maraming salamat aming Diyos Ama sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, salamat dahil napakadami ng pangako mo sa aming mga buhay, O God, na dapat namin panghawakan. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga oras, sa mga pagkakataon, O God, na binaliwala namin, hindi namin pinanghawakan yung mga pangako mo. Lord, sa mga oras pong ito, nagdidesisyon kami na panghahawakan po namin ito, O God. And Lord, magpapahubog pa kami sa iyo na kung saan turuan po kami, O God, sa mga bagay na dapat namin gawin, sa mga bagay na nais mong gawin namin, O God, upang maganap, upang matanggap, O Lord, yung mga pangako mo sa amin, O God. Lord, laging pangako mo sa amin ay maganda, mabuti, and the best, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Salamat, God. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa kapurihan, kaluhatiang kadakilaan at buong pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Thank you for joining us. And we hope that on the next Saturdays, you will be able to stream with us again. If you are new here and you want to know more about God and you want someone to talk to, we encourage you to join our care group, where you can share your thoughts or struggles. Care group is here to pray and reach out to you, and especially to help you grow in Christ. Just click the link in the description so our care group can message you via Facebook Messenger. Have a blessed night, everyone!